Isang galaw ito na napakadelikado kaya maging si All Might ay napasigaw para patigilin siya. Nagpaputok si Bakugo, ngunit iniwasan niya ng kaunti sa gitna para hindi mapatay si Midoriya, kahit na napakalakas ng shockwave. Kaya niya itong gawin basta't may naiipong pawis sa kanyang mga gloves, ngunit pinagalitan siya ni Aida sa radyo, nagtataka kung ano ang nakain niya at pinasabog ang gusali. Sinusubukan naman ni Uraka na lumutang patungo sa bomba, ngunit ginamit ni Aida ang bilis para ilayo ito. Sa ibaba, sinusubukan ni Midoriya na makipag-usap kay Uraka sa radyo, na lalo namang ikinagalit ni Bakugo dahil pakiramdam niya ay walang kwenta lang siya. Nagbabala muli si All Might kay Bakugo na kapag nagpakawala pa ng isa pang ganoong pagsabog ay matatalo ang kanilang koponan, kaya binago ni Bakugo ang estratehiya, gamit ang mga pagsabog para makapailalim sa paligid ni Midoriya at umatake mula sa likod. Nakakatakot ang galing niya sa labanan, maging ang ibang estudyanteng nanonood sa mga monitor, tulad ni Todoroki, ay namangha sa likas na lakas ng pakiramdam at kontrol ni Bakugo. Kahit kumikilos siya na parang baliw, ang mga galaw ni Bakugo sa ere ay isang bagay na maging ang mga profesional ay mahihirapang gawin. Wala siyang awa at pinaparusahan si Midoriya para sa naunang pag-atake na iyon. Nasa bingit na si All Might na itigil ang laban para sa kaligtasan, ngunit nagpasya siyang hayaan muna itong magpatuloy alang-alang sa pag-unlad ni Midoriya. Umatras si Midoriya sa isang sulok at sumigaw kay Bakugo na simulan na nila, dahil handa na niyang ilabas sa wakas ang One for All. Sinubukan ni All Might na mamagitan, ngunit narinig niya ang sinabi ni Midoriya kay Uraka, at napagtanto na hindi lang ito isang desperadong pag-atake kundi isang pinag-isipang diskarte. Ang suntok ay hindi nakatutok kay Bakugo kundi sa kisame, at ang dambuhalang hanging paitaas ay nagbigay kay Uraka ng pagkakataong kailangan niya upang lumutang na lampas kay Aida at makuha ang sandata. Dahil doon ay nanalo ang mga bayani, kaya sumigaw si Midoriya matapos ibuhos ang lahat para mapanalunan ang laban sa sarili niyang paraan. Sa ilalim ng mapangwasak na epekto ng napakalakas na kapangyarihang ito lamang ang tanging desperadong diskarte na naisip niya sa gitna ng matinding sandali. Ang unang laban na iyon ay isang tunay na palabas mula simula hanggang wakas, at ang kawawang si Midoriya ay agad na isinugod sa ospital para magamot ang mga natamong sugat. Samantala, naiwang nakatayo roon si Bakugo, literal na nanginginig habang inaalala ang naganap na laban. Dapat ay isang simpleng laban lang ito ng isa laban sa isa, at pakiramdam niya ay mali talaga ang naging resulta, ngunit sa kanyang puso ay alam niya na natalo talaga siya sa labanang iyon. Ang kanyang sobrang pagiging mayabang ay nakatanggap ngayon ng isang matindi at mapangwasak na hampas, na naging dahilan upang mapahapos siya sa hangin sa gitna ng matinding takot, at mukhang nasa bingit na ng tuluyang panghihina si Bakugo. Lumapit si All Might para palamigin ang kanyang ulo, na nagpayo sa bata na panatilihin ang kahinahunan. Ipinaalala niya rito na ang pagkatalo ay nilikha para maging isang aral para sa paglago, at hindi dahilan para tumayo ng nakatulala, at sa halip na malugmok sa paninisi sa sarili ay kailangan niyang magtempuhan at magpatuloy. Pagkatapos ng pagsusulit na iyon, inihayag ng guro na ang naging MVP ay walang iba kundi si Aida, ngunit ang ilan ay napakamot sa ulo dahil doon. Mabuti na lang at ang matalino at matalas ang matang si Momo ay humakbang pasulong para ipaliwanag ang lahat ng may katumpakan. Lumalabas na ang ipinakita ni Bakugo ay may depekto dahil kumilos mag-isa, at hinayaan ang personal na galit na nagpalabo sa pagpapasya. Bukod dito, nagbabala ang guro na ang malakihang pag-atake sa ganoong kasikip na espasyo ay isang hangal na galaw, ngunit itinuloy pa rin niya ito. Si Midoriya naman ay ganoon din kasama, lalo na sa malubhang pinsala sa katawan na idinulot ng mga aksyon sa kanyang sarili. Maging si Uraka ay napuna rin dahil sa napakadaling pagbunyag ng kanyang kinaroroonan. Sa madaling salita, si Aida lamang ang nag-iisang kumilos ng may pag-iisip sa buong pagsasanay. Nanatili siyang mahinahon habang pinamamahalaan ang sitwasyon, lubos na nag-iisip na ang buong labanan ay dapat na umiikot sa target na sandata. Si All Might naman ay naiwang ganap na walang masabi dahil lubusang inagaw ng kanyang estudyante ang eksena. Sa katunayan, napansin nito ang mga detalye na hindi pa man lang naiisip ng guro mismo, kaya naman tumango na lang siya at sumang-ayon na perpektong ipinahayag ang buong pangyayari ng dalaga. Ganyan talaga si Momo, isa sa 4 na piling estudyante na nakapasok sa pamamagitan ng mga rekomendasyon ng hindi na kailangang kumuha ng pagsusulit sa pagpasok. Patungo naman sa ikalawang laban, haharapin ng Team B ang Team I. Sa panig ng mga kalaban, may isang miyembro na gumagamit ng kapangyarihang hindi nakikita, at ang nakatutuwa pa rito ay isa siyang babae. Dahil ang kapangyarihan niya ay epektibo lamang sa kanyang katawan, kailangan niyang maghubad ng tuluyan upang maiwasang makita sa pamamagitan ng kanyang mga damit.
Nagsimula na ang labanan, ginamit ni Shoji ang kanyang dupli arms quirk upang magpatubo ng maraming kopya ng kanyang mga pandama. Dahil sa kamanghamanghang kakayahang ito sa paghahanap, inabot lamang siya ng 2 segundo para matukoy kung saan eksaktong nagtatago ang mga kalaban. Kapag nahanap na ang mga target, ang ating kalmadong henyo na si Todoroki ay humakbang pasulong at agad na pinasok sa yelo ang buong gusali. Ang mga kalaban ay literal na naging yelo sa kanilang kinatatayuan kaya tapos na ang laban bago pa man ito tuluyang magsimula. Umakyat siya sa itaas ng mahinahon at may banayad na hakbang, na nagpapayo sa kanyang mga katunggali na sumuko na lang, dahil ang pagpupumiglas ay maghahatid lamang ng hindi kinakailangang sakit. Natapos ang laban sa nakakahilong bilis, na nagwakas sa isang napakalaking panalo, dahil nakuha ng koponan ng mga bayani ang tagumpay ng hindi man lang pinagpapawisan. Agad pagkatapos doon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa init para tunawin ang yelo at ibalik ang gusali sa orihinal nitong anyo. Isa pa siya sa mga nangungunang estudyante mula sa rekomendasyon, na nagtataglay ng kambal na quirk na apoy at yelo na talagang napakalakas. Ang sumunod na laban ay nakatuon sa mga estratehiyang galaw kaya hindi na ito masyadong tinalakay, ngunit malinaw na ang lahat ay may malaking potensyal. Pagkatapos ng pagsasanay, biglang naglaho ang guro nang hindi man lang nakapagsalita ang mga estudyante, dahil sagad na ang oras ni All Might sa kanyang anyong bayani. Nais niya sanang bigyan ng gabay si Bakugo ngunit wala na siyang oras, kaya dinalaw na lamang niya ang kanyang estudyante sa ospital. Humingi siya ng paumanhin sa nurse dahil hinayaan niyang masugatan ng malubha ang bata, at pinagalitan naman siya ng nurse sa kanyang kapabayaan, at ipinaliwanag na masyadong mahina si Midoriya para gamitan ng kapangyarihang nagpapabilis ng paggaling, kaya kailangan itong magpahinga ng natural. Humingi ng paumanhin ang guro at ipinaalala na hinaan ang boses tungkol sa kanyang kapangyarihan, dahil ang kanyang tunay at nanghihinang anyo ay lihim lamang na alam ng mga guro at ilang nangungunang bayani. Ang lihim ng kanyang pagkakakilanlan ay para lamang sa prinsipal at kay Midoriya, at sa ilang malalapit na kasama, dahil kung malalaman ng mga kalaban na humihina na ang simbolo ng kapayapaan ay magkakagulo ang mundo. Nagising si Midoriya bago maggabi, at habang pabalik sa silid-aralan, inaasahan na papagalitan siya ni Aizawa dahil sa kanyang ginawa. Ngunit pagbukas ng pinto, dinumog siya ng mga kaklase at nagdiriwang sa kanyang magandang laban, dahil namangha silang natalo niya ang malakas na si Bakugo. Mabilis siyang nilapitan ni Uraka na may dalang mga notebook upang kamustahin, ngunit ang isip ni Midoriya ay nasa kanyang kaaway. Nang malamang maagang umuwi si Bakugo, mabilis siyang tumakbo patungo sa gate ng paaralan at isinigaw ang pangalan nito upang magtapat ng kalooban. Ibinunyag niya ang lihim na ang kanyang kapangyarihan ay hiram lamang sa iba, bagamat hindi niya sinabi kung kanino. Inamin niyang hindi pa niya ito kontrolado, at nais niya sanang manalo nang hindi ito ginagamit, ngunit wala siyang pagpipilian sa huli. Galit na sumagot si Bakugo at nagtanong kung ginagawa ba siyang mas mukhang tanga ni Midoriya, habang tahasang inamin na natalo siya sa laban. Dahil sa nakitang lakas ng lalaking may yelo, napagtanto niyang baguhan pa lamang siya, at inamin niyang tama ang naging pagsusuri ng dalagang si Momo pati na ang mga sinabi ni Midoriya. Idineklara niyang simula pa lamang ito at sinabihan si Midoriya na maghintay, habang tumatalikod upang itago ang luha sa pagsasabing napuwing lang siya. Biglang dumating si All Might para magbigay ng magagandang payo, ngunit sumigaw si Bakugo na bitawan siya at nagtanong kung ano ang problema nilang lahat. Napabuntong hininga na lamang ang guro habang pinapanood si Bakugo na nagdadabog paalis, napagtanto na mahirap talaga ang maging guro. Samantala, sa isang madilim na bahay, nagbabalak ang mga kalaban na pabagsakin ang simbolo ng kapayapaan. Kinaumagahan, dinumog ng mga reporter ang gate ng paaralan upang kausapin ang mga estudyante tungkol sa pagtuturo ni All Might dahil kumalat ang balita. Lahat ay hiningan ng pahayag, ngunit ang kakaiba ay ang formal na sagot ni Aida, parang galing sa textbook na biglang nagpagising sa antok ng mga nakikinig. Si Aizawa naman ay galit sa media at itinaboy silang lahat, habang ang isang reporter na nagtangkang sumingit ay pinigilan ng sensor system na pumipigil sa mga walang ID. Sa paaralan ng umaga, binigyan ni Aizawa ng payo sina Bakugo at Midoriya na magiging mas malakas sila kung aayusin ang kanilang mga kahinaan. Sumunod ang halalan para sa class representative, at ang lahat ay nagboluntaryo dahil magandang record ito sa Hero Course sa loob ng 3 taon. Nakita ni Aida ang gulo kaya nagmungkahi ng sekretong balot kung saan isusulat ang pangalan ng iboboto, kahit na siya ang may pinakamataas na nakataas na kamay para sa patas na boto. Walang pakialam si Aizawa basta't matapos ito bago tumunog ang kampana, kaya natulog muna ito habang bumoboto ang mga estudyante.
Mabilis na lumabas ang resulta na ikinagulat ng lahat, dahil nakakuha si Midoriya ng 3 boto samantalang 0 si Aida dahil ibinoto nito ang ibang tao sa halip na ang sarili. Sa huli, si Midoriya ang naging class president habang si Momo ang vice president matapos makakuha ng 2 boto. Pagdating ng pananghalian, naging maingay ang cafeteria dahil nagsama-sama doon ang mga estudyante mula sa support at management courses.